basta kung sino man lang mag-file, yun na yun ang unang impeachment complaint, that will be untenable. Gagawin mockery yung impeachment process. Kasi ang gagawin ko ng mga opisyal, halimbawa, tiwaling opisyal o may mabigat na kasalanan na mataas na opisyal, para ho maiwasan yung impeachment complete na seryoso o tunay, umpisa pa lang ng taon, yun ang unang gagawin, mag-file ng kalukuhang complaint. Correct. Di kung yun ang iyong bibilagin, di wala ka nang magagawa, di ba? Yung rule po kasi na dinisregard ngayon ng Korte Suprema, ang logic po kasi nun is ma-prevent yung mga peking impeachment complaints. Ngayon, hindi ka na pwede mag-file ulit ng impeachment hanggang February 6, 2025. So, paano mo ngayon pipigilan na mag-file ng valid impeachment complaint? Yung mga tao ni Sara, mag-file lang sila ng bagong impeachment complaint. Sila mismo mag-file kay Sara Duterte. Siyempre, peke, madidismiss. O dahil na-dismiss na, hindi ka na pwede mag-impeachment. 2027 na ulit. O sa 2027, ganun lang ulit. Ganun lang ulit, guys. Wala na, they threw the rule book out of the window. Yun yung sinasabi ni Justice Ascuna ngayon. The Supreme Court modifies the impeachment procedure in dismissing Sara Duterte's case. Oo, yun, mga babayan. Imagine ang nag-adjust yung jurisprudence. As a law student, dapat ma-offend ka eh. Oo. Yung batas ang nag-adjust kay Sara Duterte, mga kababayan. I'm personally offended. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, tayo ho kasing hampas lupa. Kapag tayo ho ay nagnakaw, theft, or robbery, aarestuhin tayo ng pulis, ibubuk tayo sa loob ng city jail, kakasuhan tayo ng ninakawan natin, haharap tayo sa korte, mag-a-arraignment, magpi-plead tayo guilty or not guilty. Kapag tayo nahatulang guilty, ikukulong tayo, depende sa sentensya ng judge. Kung reclusion temporal o arresto mayor, whatever, depende sa gravity ng crime. Tapos, pag sinerve mo yung time mo, lalaya ka, may record ka. Diba? Tayo yun. Sa atin ho yun, mga kababayan. Sa ating hampas lupa lang po nag-a-apply yun. Pero sa mga taong katulad ni Sara Duterte, yung batas mismo ang mag-a-adjust. Imagine, binali ng Supreme Court ang 2 dekada na nilang rule sa impeachment para lamang i-adjust para kay Sara Duterte. 2 dekada ng doktrina yan, mga kababayan. Sarap, di ba? Ang sarap pakinggan bilang isang hampas lupa na nagbabayad ng taxes natin dito sa Pilipinas. Ngayon, mas naniniwala ako, mga kababayan, na tama lang, dapat pala inaresto si Digong at dinala sa ICC. Oo. Kasi itong ang simpleng impeachment complaint, nag-adjust ang Supreme Court eh. In the case of the Davide ruling, the Supreme Court defined initiation of an impeachment complaint as putting it in the order of business and referring it to a committee. The House in this particular case avoided referring the 3 complaints to the committee so that it will not be considered initiated. However, the Supreme Court in this particular case considered these 3 complaints had been initiated because they were supposed to be referred to the committee within 10 days. That is mandatory. The Constitution says shall be referred to a committee within 10 session days. Therefore, the non-referral to the committee does not stop it from being considered initiated. Ayon. Malinaw po yung naunang desisyon ng Supreme Court na hindi siya initiated hanggat hindi umaabot sa Committee on Justice. Pero yesterday rather, that rule that has been existing for 23 years has been changed to accommodate the dismissal of the impeachment of Sara Duterte. Ngayon nagka-loophole, sa totoo lang. Ngayon ho nagka-loophole. Bakit? Ito ho ang sinabi ng IBP President. Okay, isang past IBP President. Merong malinaw at consistent na jurisprudence o mga desisyon o opinion sa mga naunang mga kaso tungkol sa impeachment na yung pagbibilang kung meron na bang na-file o hindi, nagsisimula ho dun sa pag yung complaint ng sino man or sponsored by any legislator is referred to the Committee on Justice.
Justice by correct. the lower house. In this particular case, malinaw ho na yung naunang tatlong mga complaint, hindi na pa ho dinefer nila, hindi nila dinefer sa Committee on Justice. Imbes, ang ginawa ho ng Congress, which is also allowed by the Constitution, imbes na pag-uusapan pa sa Committee on Justice, mayroong pang-apat na complaint na dineratyo na sa plenary, sa kabuuan ng Kongreso, at pinagbotohan na i-file ito, hindi lang ho yung minimum na 1/3, kundi more than 2/3 pa. So, kaya nga ako nagtataka ang marami na bakit pinagdidigilan yung naunang tatlong complaint. Correct. Yung mismo sa Francisco ruling nila, wala nang na-file na complaint kasi walang umabot sa Committee on Justice. Correct. Importante ho ito na maintindihan ng taong bayan sapagkat bakit ganun ang ruling. Kasi nga, kung sino man lang mag-file, yun na yun ang unang impeachment complaint, that will be untenable. Gagawin mockery yung impeachment process. Kasi ang gagawin ko ng mga opisyal, halimbawa, tiwaling opisyal o may mabigat na kasalanan na mataas na opisyal, para ho maiwasan yung impeachment complaint na seryoso o tunay, umpisa pa lang ng taon, yun ang unang gagawin, mag-file ng kalokohang complaint. Correct. Di kung yun ang yung bibilagin, di wala ka nang magagawa, di ba? And that's the wisdom behind the Francisco ruling and many other rulings of other Supreme Courts and our Supreme Court na kinakailangan yung seryosong complaint o yung padadaanin ng House of Representatives sa kanilang proseso. Yung rule po kasi na dinisregard ngayon ng Korte Suprema, ang logic po kasi nun is ma-prevent yung mga peking impeachment complaints. Ngayon, hindi ka na pwede mag-file ulit ng impeachment hanggang February 6, 2025. So, paano mo ngayon pipigilan na mag-file ng valid impeachment complaint next year, February 6, 2025? Ang gagawin mo, yung mga tao ni Sara, mag-file lang sila ng bagong impeachment complaint. Sila mismo magpa-file kay Sara Duterte. Siyempre, peke, madidismiss. O dahil na-dismiss na, hindi ka na pwede mag-impeachment. 2027 na ulit. O sa 2027, ganun lang ulit. Ganun lang ulit, guys. Ganun na ho ang mangyayari niyan moving forward. Wala nang makakasuhan ng impeachment ever sa Pilipinas. Sorry, walang makakasuhan pero wala na may makakasuhan pero wala na may impeach. Yun ho ang mangyayari. Yun po ang dangerous precedent na ginawa ng Korte Suprema. Kaya ho napakahalaga po nito. Sabi ko nga kahapon this goes beyond Sara Duterte already. Hindi na ho ito tungkol kay Sara Duterte. Tungkol na ho ito sa magiging future accountability at transparency ng kahit sino mauupo na impeachable officer.